Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang tayo dito sa mga Pilipino na nakakulong po dyan sa Qatar dahil po sa kanilang katarangahan. Mga kababayan, alam ko 18 to pero bakit 17? Baka nakalaya na yung isa. Ito mga kababayan sa ating screen, balita, highlight ko para makita ninyo. Baka sabihin ninyo, fake news tayo Ayan. 17 Pilipino ay nananatiling nakakulong dyan po sa Qatar. Bakit? Sila po ay inaresto dahil po sa partisipasyon sa isang suspected unauthorized political demonstration. Ibig sabihin, hindi po otorisado, wala pong permit at wala lang. Basta gusto lang nila. Malamang ito mga ito ay nabudol mga kababayan. Sige, labas kayo sa kalsada. Sino ba yung sumisigaw? Sino ba yung sumisigaw doon sa Si Harry Roque sa kasi Maharlo ka. Labas kayo, ipakita ninyo yung inyong karapatan. Sige, magsisigaw kayo dyan. Ito namang mga ito, hindi nag-iisip mga kababayan. Sige, labas tayo, labas. Ngayon, paglabas nyo ngayon, pilaso kayo sa oblo. Sila ngayon ay nakakulong. Ayon po sa Department of Foreign Affairs. Sila po ay nakakulong ngayon dyan sa Doha. Hindi, dyan sa police station na 1 oras from Doha, Qatar. Ayan. Rally pa more. Yung detalye nito, ito mga kababayan, pag-usapan natin. Pero bago yan, eto, ngayon po ay, talagang hatawanan ng pangangampanya dyan po sa lokal na pamahalaan. At dito mga kaibigan, yan po, dito po kitang-kita natin na pinagkakaguluhan po si Mayor Hani Lacuna. Ayan. Asenso Manileña. Asenso Manileña. Ayan. Ayan po, may permit yan. Hindi yung mga nag-rally dyan sa Qatar dahil sa kanilang katarangahan ay nag-rally po ng walang permit, walang permiso. Ito po, may permit po ito. Siyempre, yung permit galing kay Mayor Hani Lacuna. Ganun po yun Ayan, sinalubong po siya ng mga taga Maynila. Grabe naman talaga ang suporta. Ngayon, sabihin ninyo, na sure win yung isa? Sa survey lang yun. Sa survey lang yun. Sino ba nag-survey? Siyempre, yung mga kakampi nila, mga DD shit. Ayan mga kababayan, hindi ko pinapano yung sounds kasi may kante Delikado tayo, sayang naman yung pagod natin kung makaka-copyright tayo. Ayan po, Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Julio Serbo. Ayan Ayan mga kababayan, sasabihin na naman ng iba, bakit ganun? Bakit mas marami yung sa kabila? Akala nyo lang yun. Akala nyo lang yun kasi alam nyo na, may bali-balita na talagang gumagastos yung isang grupo para makakuha ng audience mga kababayan. Dito, ang mga nandyan sa labas po ay mga totoong Batang Maynila na nagmamahal sa incumbent mayor, Mayor Hani Lacuna. Ayan mga kababayan. Tingnan mo, may mga flying kiss pa. Ayan po. Kaya sa darating na eleksyon mga kababayan, malapit na po sa Mayo. Ano po tayo? Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Julio Serbo. Doon po tayo sa tapat at totoo. Walang iwanan. Hindi lang pagpapapogi. Ayan po, samahan si Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Julio Serbo Nieto, Congressman Edward Maceda at Doc Giselle Maceda kasama ng ating mga konsehal sa serbisyong direkta sa tao, tapat at totoo. Yan. Alright. Okay, so dito na tayo sa mga tungak. Dito po tayo sa mga DDS na tungak, mga kababayan. Ano mangyayari dito sa 19? Pero naging 17, ewan ko ano nangyari, nakalaya na tayo iba, kaya 17 na lang. Pero ito, ang balita ay 19 na nakakulong. Bakit? Dahil po sa allegedly engaging in an authorized protest rally in relation to FPRRD's ICC arrest. Sila po yung naglabasan,
tawag dito ay kinontra ang batas, binaliwala ang batas para kay Duterte. Tingnan nyo gaano katatanga ito mga ito. Meron pong batas dyan po sa Qatar. Ayan, Qatar Law number 18 of 2004 Public Meetings and Demonstrations. Any person who conducts or organizes a public meeting or procession without a license. Tingnan nyo, pwede naman humingi ng lisensya. Pwede humingi ng permit, pero nagsagawa ng demonstrasyon na walang permit, walang lisensya, ano nangyari? Di walay. Ito kasi mga to, nasanay ng ganyan, nakala nila sila ang batas. Parang yung mga nandun po sa sa Hadahig, diyan po sa malapit sa kulungan, yung pagala-gala diyan, paikot-ikot. Akala nila sila pa rin ang boss. Kaya nga si Robin Padilla doon nag-iiyak Sabi niya, dapat doon tayo sa Pilipinas nagiring-iring kasi dito hindi tayo pinapansin. Dito hindi tayo boss doon boss tayo Yung katakwiran niyang Robin Padilla na yan. Nasanay kasi sila na sila ay privilege dito sa Pilipinas. Kaya nung nandiyan po sila sa ibang bansa at hindi po napagbibigyan ng kanilang mga hiling, ang dami ng supalpal na inabot na itong mga Duterte dyan po sa ICC. Si Sara Duterte, nagpadala po ng kung ano-ano, bag, malit, hindi po pinapasok. At si Hanilet Abansenya, common law wife lang dating presidente, hindi rin agad nakapasok. So nakapasok naman, pero paglabas, galit pa rin. Pero mahablutin ba naman yung telepono ni Maris Umali? Galit na galit kay Maris Umali, kaya trending na trending po si Maris Umali dyan So, ibig sabihin, kinakailangan po kasing sumunod kayo sa batas. Hindi porke mayayaman kayo at kayo yung mga kapangyarihan dito sa Pilipinas, akala nyo dyan, ganun din. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Kaya ang nangyari, sila, meeting or procession, wala pong license, shall be punished with a detention for a term not less than 6 months and not exceeding 3 years and a fine of no less than 10,000 reals and not exceeding 50,000 pesos. 50,000 reals. Ayan mga kababayan. Hindi sila pwedeng basta-basta mag-rally-rally. Makukulong sila at may meron pang tawag dito, may multa pa. Rally pa more. Rally pa more. At ang balita ko mga kababayan, sila po ay pinabayaan na. Wala po nag-aasikaso sa kanila. Nasaan na yung tulong ng mga Duterte? Nasaan yung tulong ni Bongo? Sana yung tulong ni Harry Roque? At yung tulong ni Maharlika na nagyaya para mag-demonstrasyon at mag-rally-rally? Nasaan? Natulungan ba nila? Alam nyo ba kung kanino lumalapit? Lumalapit sila kay Presidente Bongbong Marcos. Magra-rally kayo tapos sisigaw nyo, Duterte! Duterte! Marcos bangag! Pagkatapos, kayo nakakulong ngayon kayo dyan. Hihingi kayo ng tulong kay Presidente Bongbong Marcos. Buti na lang mabait ang presidente natin. At handang tumulong kahit na binabastos nyo siya. Kaya doon sa mga nag-rally-rally dyan, mag-iingat po kayo kasi ginagamit lamang kayo. Pagdating ng kagipitan, nga. Iyak-iyak kayo. Kaya, ano nangyari na? Alam ko, iba nakalaya na, iba nandun pa rin nakakulong. Sabi dito ng ating mga kababayan, akala siguro nila nasa Pilipinas sila. Tama lang yun sa kanila, mga mayabang na kasi, hindi naman sila kilala ng pinagtatanggol nila. Tama. Kaya tingnan nyo, nakakulong kayo. Meron ba kayong tulong na natatanggap galing doon sa sinisigaw ninyo? Ganyan-ganyan pa kayo. Para kayo mga tanga. Hindi naman kayo kilala ng sinisigaw ninyo. Duterte! Duterte! Okay, nakakulong kayo. Kanina kayo lalapit. Mr. President, tulungan niyo po kami dito. Nakakulong po kami dito sa Qatar. Dahil po sa katangahan namin. Nabudol po kami. Meron po nagsabi sa amin, lumabas daw kami. Yung bakla po na butanding nga nagsabi. Sabi yung bubuyog, may bubuyog po kami narinig sa social media Kaya lumabas po kami. Di ba tatanga-tanga po kami? Kaya, ngayon, ano nangyari sa inyo? Hingi-hingi kayo kay Presidente Marcos ng tulong. Mga bugok. Kaya hingi kayo ng tulong kay Roque. Di ba?
O, yung remittance, zero remittance talaga kayo kasi yung remittance niyo, pambayad niyo ng piyansa. Multa. O, multa dyan sa sa pagkakahuli sa inyo. Hindi mo tatatanga kayo. Hindi kayo nag-iisip. Zero remittance talaga kayo dyan. Yan, napapala ng madaling mauto, nadidilis na pabobo at tanga. Buti sa yan, sa inyo, karma yan. Oh. Ha? Huwag dapat kayo ilabas. Ask nyo family ng boss nyo kung ibibigay, if bibigyan nila kayo ng pangpiyansa nyo dyan. Alam nga naman sa pondo ng bayan nyo kukunin. Ano kayo, bali? Pero at least local kayo ni boss nyo. At least loyal kayo sa boss nyo. Samahan nyo ng pagpapakulong din kayo. Ha? Oo, tama. Loyal naman kayo kay dati Pong Duterte. Loyal kayo dyan sa mga tulonggis na yan. O, sige, di magpakulong din kayo. Sama-sama na kayo. So, ano na mga Duterte? Binabasa ko lang to Sara, Baste, Pulong, Kitty, sino pa dyan mga Duterte dyan? Ano naman sasabi ninyo? May tulong nyo sa mga nakulong na OFW sa Qatar ngayon dahil sa inyong ama na kriminal. Grabe. Binabasa ko lang Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Grabe na po ang nangyayari ng pambubudol. At ito na mga utu-utu na ito ay nagsagawa ng protesta at bawal pala. Ano ba akala nyo? Nasa Pilipinas kayo? Ba naman yan? Grabe. Bopols. Okay, at dito naman sa Luzon ng Maynila, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ikot ni Mayor Randy Lacuna at Yul Serbo. Mga kababayan, dun po tayo sa tapat at totoo. Dun po tayo sa totoo, nagmamahal sa Maynila. Hindi gagamitin ang Maynila para sa pansariling kapakanan o sa sariling pangarap na sa mas mataas sa posisyon. Mga kababayan, dito tayo sa handang maglingkod. At dyan lang sa Maynila, hindi na po magsisenator, hindi po magpe-presidente, hindi po magbibisi-presidente. Sapat na ang maglingkod dyan po sa Luzon ng Maynila. Yan po ang tapat at totoo. Mayor Hani Lacuna for Mayor dyan po sa Luzon ng Maynila. Okay, so yun lang po muna. Ingat po tayong lahat. God bless po.